hindi ko matanggap yung mga pagpapala, biyaya na nais ipagkaloob sa akin ng Diyos. So putulin natin yung mga bagay na yon upang patuloy tayong makalapit sa Diyos at maipagkaloob sa atin ng Diyos yung mga bagay na talagang para sa atin. No, yung paa naman, no, saan pa natin ginagamit yung paa? Yung ating paa, dinadala tayo dito sa mga lugar. Okay, pero maaari din itong salamin, okay, kung saan sumasalamin, no, sa mga ating pagpapasya na nagdadala sa atin, okay, sa mga bagay-bagay. At kalimitan yung gusto natin, no, kapag tayo ay nagpapasya, ay gusto natin yung mga shortcut sa buhay. No? Yun yung ating gustong puntahan na daan, shortcut. Kaya maraming natutokso na mandaya ng kapwa, no? Manloko, okay? Hindi na magsumikap, magsugal na lamang, no? Kasi shortcut, no? Yun yung daan na gusto ng marami. Okay? Pero saan tayo nito talaga dinadala? No? Sa pagkakasala. Dahil sa mga shortcut na gusto natin, mapabilis, gusto natin magkameron ng pera agad, nung manloloko tayo ng kapwa, manlalamang, okay, magsusugal. So, ang hahantungan natin ay kasiraan ng ating buhay at gayon din kasiraan ng buhay ng iba. Kaya ating tingnan, saan ba tayo dinadala ng ating mga pagpapasya. Anong daan yung ating tinatahak? Kapag nakita natin nasa maling daan tayo, tumigil tayo, putulin natin yung paglalakad na yon at bumalik tayo sa tamang landas, sundan natin si Jesus na siyang ating daan. Okay. Yung mata naman, saan natin ginagamit ang mata? Dapat yung ating mata ay hinahanap natin ang Diyos. Nagkaloob sa atin ng Panginoon. Hanapin natin ang Diyos. Pero kalimitan, ang ating tinitingnan lang ay yung mga kumikinang na bagay dito sa mundo. No? Yung mga entertainment, no? Yung mga panandaliang kaligayahan. No? Diyan nakatuon yung ating pansin. No? Ano bang mga bagong palabas ngayon? Anong mga latest na ating oras, yung ating panahon, na nawawala na tayo ng oras sa mas mahalagang bagay, lalo tigit sa pagdarasal. So kung nakikita natin, na yung mga bagay na ito ang ating palaging hinahanap, gusto nating makita sa ating buhay, putulin din. Putulin sapagkat ito'y nakakahadlang sa ating pakikipag-ugnayan, sa pagpapalalim natin ng ating relasyon sa Panginoon. So kung ano man yung mga bagay na nagiging hadlang, nagiging balakid na tayo ay makalapit sa Diyos, lumalim ang ating ugnayan sa Kanya, yun yung ating dapat putulin. Yung sinasabi sa atin ng ating ibang